What's up mga idol? Magandang araw sa inyo or magandang gabi or saan man kayong lupalok ng mundo. Magandang araw po. So dito meron tayong nakikita ngayon na battery. Ito battery ni mga idol, battery ni client. So ang issue nito ay mabilis malobat at saka kapag ka-charge niya at pa-full charge na yung indicator ng charger niya, imbis na steady green sana kapag ka full charge na ano lang siya, nag-blink red to green, red to green, red to green. So ganun lang siya, tapos mabilis siyang malobat, no. Ito ay battery ng mga idol, ng water car wash sprayer, no, yung mga usual na ginagamit natin na So ito ay siguro nasa 20 volts ito or 24 volts, hindi ko pa alam. I-check pa natin mga idol. So gusto ni client, ni idol, i-upgrade na lang natin kasi in-advise ko rin sa kanya na kung mas maganda, kung may issue man yung mga isa sa baterya, mas maganda palitan na lang ng buo. Pero titignan ko pa ako. So ito bubuksan natin ngayon mga idol, babaklasin natin at i-check natin yung mga battery niya. At kung meron mang mga sira, may mga issue yung mga battery, kung isa man o dalawa, ay sinuggest ko na lang sa kanya na palitan na lang ng buo. So ito siguro for info lang mga idol, babaklasin natin at i-check natin, no, para magkaroon din naman tayo ng idea kung bakit ganon mabilis malobat, at saka i-tear down na rin natin para makita natin yung mga pyesa niya sa loob mga idol. Okay, so buksan muna natin para makita natin yung laman niya sa loob. Ayun, so ito yung kanyang battery mga idol. So wala siyang label, violet lang, so hindi natin alam kung ilang AH ito. Kailangan nating i-capacity test kung sakali. Itabi muna natin to, ang niya, tourniquets. Unahin natin sa battery 1. So dito tayo sa negative battery at saka sa B1 4.7. So 4.7 ito yun yung B1. So sa B2 naman tayo. So B1 to B2 4.4, hindi kaagad siya parehas. Okay, so next B2 to B3. Ano yung B3? Ito, B3. Ayan, 4.6. So B3 to B4. Yung B4 ito 4.7, itong ikaapat. So B4 to B+, B positive 4.7. So meron tayong dalawang dito. So series ang naging connection dito. So 18650, wala tayong label mga idol. So tanggalin muna natin yung mga wires niya mga idol. Pag nagtatanggal kayo nito, hindi mo na tatanggalin tong board para hindi magka octopus yung mga wire niya mga idol. Mag-iingat kayo dito kasi pag ito binaklas nyo, live pa yung iba, may connection pa. So pwedeng mag-spark yan at mag-short circuit o pumutok. Mag-iingat kayo dyan. Lalo na dito sa mga wire, itong mga to, dapat hindi nyo mapagdikit yan mga idol. Pag nagdikit yan, nag-spark, pwedeng masira yung BMS nyo or battery nyo. At syempre, kakaroon kayo ng spark or pag-apoy. Bale nang matagal yung ginagawa nyo, at least nag-iingat kayo. Okay, so pwede na nating baklasin tong board nya. Kasi pag hindi natin mahihiwalay itong housing niya kapag hindi mo tinanggal yung board mga idol. So kailangan natin baklasin itong board. Yan. So pagka baklas nyo ng board, iaangat nyo na lang itong mga bus bar nya or tabbing wire nya. Tapos pwede nyo nang iangat dito. Nag-iingat kayo mga idol sa pagtanggal nyo nito kasi matalim to. Kasing talim din to ng ng kutsilyo. Tignan nyo naman kung gaano kanipis yan mga idol. Oh, manipis lang yan.
So, biruin nyo yung mga talagang gumagawa nito, yung mga builder ng 18650. Ba, hindi biro-biro yung trabaho nila mga idol. Malayong mas mahirap ang pag-build ng 18650 kaysa sa mga nakagisna natin na 32650. So, bago lumabas ang mga 32650, nandyan na yung 18650, mga builder ng 18650. So, nakailang sugat din yan bago nila magawa ng maayos yung kanilang ginagawa. So saludo tayo mga idol sa mga builder ng 18650, mga legit builder dyan mga idol. Shout out sa inyo mga idol, no? So dito maproseso ito. May kalawang, pinasok ng tubig to either pinasok ng tubig or may leak yung baterya. Ito na. So, medyo magaan din siya mga idol, no? So hindi talaga siya true rated, napakagaan kumpara naman dito sa mga baterya na may label talaga. Ito yellow, alam kung anong klaseng battery ito, hindi ko pa talaga na check. So ikumpara natin yung battery na nabili natin kay DIY Pinoy. DIY Pinoy idol, shout out sa iyo, maraming salamat sa iyong baterya. So compare natin dito, mas mabigat talaga to kaysa dito, malayo. So ito yung mga usually na baterya ng mga fan. Kung bibili kayo ng fan, mga fan na may bateryang ganito, sabi muna natin to, itetest muna natin nang wala nga siyang series. Meron tayo dito mababa, kaya siguro sinasabi ni idol client na mabilis malobat dahil yung kanyang battery ay hindi true rated, no? Ayan. Napakagaan talaga niya mga idol, parang ano lang, parang yung bakal lang talaga niyang nagpabigat. So wala siyang parang walang laman. So ito, ika-capacity test natin dito yung yung mababa. Ano sa tingin nyo mga idol? Kung anong klase, anong ika-capacity test natin dito? Yung mababa or yung mataas? Yung sa tingin ko yung mataas na lang, 4.07. Para makakuha tayo ng maganda-gandang result. .6, 4.3. So magka-capacity test na lang siguro tayo dito ng dalawa mga idol, no? Okay na siguro yung dalawa. Itong dalawang 4.07. Hula ko dito siguro nasa lang to, 800 milliamperes. So ika-capacity test natin to gamit to Litokala, no? Baka hindi ko na mabidyoan ng buo mga idol. Bibigyan ko na lang kayo ng pahapyaw na video siguro. Tanggalin muna natin yung mga nickel strip niya kasi delikado eh. So ito yung dalawang battery natin kanina mga idol na 4.07. So wala kasing label to. Ang gusto kong gawin dito pagka i-charge natin, mode fast test. So i-discharge na tsaka niya i-charge. So ang gusto kong gawin dito mga idol, yung current natin dito 300 milliamperes lang kasi hindi ako sigurado dito sa bateryang to, walang label. So fast test lang tayo, discharge at saka charge. So isalpak na rin natin yung isa. Ayan, number 2, fast test at saka current nya 300 milliamperes lang. So balikan natin to mamaya. Makikita rin natin dito yung resistance nya nasa 30 lang, no? Ayan, itong isa 45. Magbibigay lang na lang to ng kanyang breakdown kung ilan ang kanyang milliamperes or mAh pagkatapos ng discharge at saka charge. Okay? So balikan natin to mamaya mga idol. So ayan, nasa 12 minutes na tayo mga idol. Ayan, 3.98 volts na lang siya. So from time to time, no mga idol, i-check natin to kung umiinit ba yung baterya o hindi.
Kaya nag-stick lang tayo or gumamit lang tayo dito ng 300 milliamperes kasi hindi natin kabisado yung baterya, mga idol, no. Hindi tayo pwedeng mag-jump kagad sa 500 milliamperes to 700 milliamperes na charge at saka discharge kasi hindi natin alam yung characteristic ng baterya dahil walang label. So, hindi natin alam, baka mamaya biglang uminit at pwedeng mag-cause ng sunog or pwedeng pumutok. Kaya pinaka-safe sa akin, para sa akin, ang ginagamit ko, pag nagka-capacity test ako or nag-charge ako at hindi ko kabisado yung baterya, hanggang 300 milliamperes lang talaga ako. Yun nga lang, medyo matagal siya mag-charge at saka mag-discharge kasi mababa siya. Pero at least safe tayo, mga idol, no? Lalong-lalo na kung hindi natin kabisado yung characteristic ng baterya at wala tayong datasheet. Kaya napaka-importante ng datasheet kapag kayo ay pag gusto nyo pag-aralan yung baterya. Meron mga datasheet sa online. Ito walang datasheet kasi walang label, mga idol, eh. No? So yun lang. Balikan natin ito mamaya. I-update ko kayo mamaya. So yan, mga idol, tapos na tayong mag-capacity test dito sa dalawa. No? So inabot lang tayo dito ng 2 hours and 39 minutes dito sa number 1. Sa number 2 naman 2 hours and 50 minutes. So kitang-kita nyo yung ano niya, mga idol, yung milliamperes niya. Itong number 1 759 milliamperes lang. At itong isa 736 milliamperes lang. So talagang hindi magtatagal yung ano natin dito, yung power tools natin dito. Kasi ang problema ni client dito, wala pang 30 minutes talagang lowbat na siya or hindi mahina na yung buga ng ano niya, ng pangkarwas niya. Kasi dahil dito sa laman ng battery 700 milliamperes lang. So ito na yung idol client, ito na yung yung sanhi o yung problema mo, no. So papalitan na natin to ng battery, mga idol, para mas magamit niya, ma-maximize niya yung gamit niya sa kanyang water sprayer. Okay, so simulan na natin to, mga idol. So naka-ready na yung mga nickel strip natin o tabing wire natin ito. So nakapag-cut na rin tayo. So simulan natin dito sa negative. Una niya dito, mga idol. Sayo. Wala. Yan. So series to, mga idol, na 5. Next. Advice ko lang sa inyo, mga idol, no, pagka kayo ay magpapalit ng inyong baterya, ng inyong mga power tools, huwag kayong basta-basta gumagamit ng baterya. Makita nyo lang ay mataas na yung amperes, ay okay na. Hindi po ganun, mga idol, no. Kasi meron po tayong sinusunod meron po tayong tinatawag na na discharge rate. Tinitingnan nyo dapat sa specification ng baterya kung capable ba siya na mag-discharge ng mataas. Kasi mataas ang discharge rate na kailangan ng ating mga power tools. So dapat chine-check nyo yun, mga idol. Huwag kayong basta-basta bumili ng mga baterya. So tingnan nyo sa specification ng seller kung pwede ba siya. Testerin natin to baterya. Dapat meron tayong makuha dito na 20 volts. C5 series ito, eh. Negative, positive, 19. So mababa yung baterya. Medyo lowbat siguro. Okay. So sunod natin yung BMS. Yan, so nailagay na natin lahat yung mga wire ng BMS niya, mga idol, no. Okay, so charging na tayo ngayon, mga idol, no. Ito, nasa 20 volts na tayo. So inoobserbahan ko rin kung merong umiinit sa mga baterya. So far wala naman. So tuloy lang tayo hanggang sa ma-full charge. Saka natin i-testing. Testerin muna natin bago natin i-testing dito sa pang car wash, portable car wash. Palit muna tayo ng DC. Ayan, so 20.8 volts, full charge na siya.
So hindi muna natin to isasara mga idol. Hindi muna natin tatakpan para ma-check natin kung may umiinit sa mga cells habang ginagamit natin, no? So finalize muna natin. So ito yung mga pinagpalitan nating baterya galing dito sa dating ni idol client. Ayan. So nakita nyo naman yung capacity test niya mga idol, 700 milliamperes lang, or sabihin na natin 800. So yun na yung bagong baterya natin. Okay. So sasalpak natin dito. Ihanda ko lang yung mga tubig at saka yung kakarwasan natin. Okay. So kargaan muna natin yung tubig. Okay. So ubusin natin yung laman ng natin dito. So lumakas din yung niya mga idol, lumakas din yung tawag dito, yung takbo ng motor ng ating washer kumpara dati nung tinesting ko, mahina nga talaga. So ngayon lumakas. Ubusin natin yung laman ng timba. Okay, so na-testing na natin to mga idol hanggang naubos yung laman ng ating timba, no? So far wala namang uminit sa ating mga baterya. Goods naman. So ngayon tetestin natin kung ilan ang kanyang natitirang voltahe sa ating paggamit. So talagang inano ko to, medyo binabad ko to sa paggamit para ma-testing natin kung meron bang problema sa ating baterya or meron bang umiinit, no? So ito, tetestin natin. So kanina nag full charge tayo sa 20 volts, 20.88 volts. So tetestin natin ngayon kung ilan na natira. So 20.19 volts. So napakakunat na ng ating baterya mga idol, no, kumpara dati. Sabi ni client, wala pang 30 minutes, ubos na. So ibig sabihin nun mga idol, base nga sa ating pag-capacity test, masyadong mababa yung milliamperes ng baterya na dati nakalagay dito. So ngayon napalitan na natin ng mas mataas. At advice ko lang din sa inyo mga idol, kung gusto nyong gayahin ang video na to sa ating tutorial, no, advice ko lang kapag kayo mamimili ng mga baterya, hindi porket mataas yung milliamperes, pwede na. Hindi po ganun mga idol. Tinitignan nyo rin dapat kung ilan yung maximum discharge ng baterya na napili nyo sa Shopee or saan man sa online or sa datasheet. Dapat tugmayan sa mga paggagamitan nyo, lalo na kung ang mga paggagamitan nyo ay mga high drain na portable equipments or mga high drain na DIY project. Basta kung mataas yung discharge na kailangan nyo sa inyong project, tinitignan nyo dapat sa bateryang nakita nyo mga idol kung ilan yung kanyang maximum discharge. Magkakaiba po yan mga idol, dapat tinitignan nyo yan. Kasi kapag ginamit nyo yung baterya na mababa yung maximum discharge at mababa yung maximum charge nya, baka magtaka kayo, ba't bagong-bago, ba't parang mahina? At saka siyempre, kawawa naman yung ating baterya, hindi natin maximize mga idol, no? So yun lang ang advice ko sa inyo mga idol. Pag-aralan po nating maigi yung mga bateryang ginagamit po natin sa ating mga DIY projects para sulit naman yung ating ginagawa. So pagpasensya nyo na mga idol kung masyadong mahaba yung mga ating mga video mga idol, no? Kasi ang ating video ay mga tutorials, basic tutorials para sa mga kaibigan natin na gusto namang matuto. Hindi naman po pwede mag-skip tayo ng mga ginagawa natin, kasi ang ating mga ginagawa at sinasabi ay napaka-importante para masundan nyo step by step yung ating process mga idol, no? So yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta at sa pag-share at pag-like at sa pag-subscribe mga idol. Sa mga hindi pa po nakasubscribe mga idol, please subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa ating mga upcoming videos mga idol. At paki-like na rin at paki-share at comment na rin tayo mga idol, no? Kung meron man po tayong mga katanungan, meron po tayong FB page mga idol, pwede po kayong mag-join doon. So yun lang mga idol, maraming salamat po.